Sixth Army forces en route with the 7th Fleet to northern Luzon. Objective, to take the American flag back to Manila. U.S. guns battle Jap planes and 2 Jap destroyers, attempting to break into our convoy of more than 800 vessels. The camera, 6 miles from the action, records direct hits on the enemy vessels. Enemy air attacks off Lingayen Gulf. Lost to the enemy, 79 planes. A 3-day naval bombardment of the entire Lingayen Gulf area. On S-Day, 9th January, a 2-hour bombardment is concentrated on Lingayen Gulf's southern coast. Our landing forces moved toward shore almost unmolested, spearheading the greatest amphibious operation of the Pacific War. About 900 amphibious tanks, tractors, and ducks, and 2,500 LCVPs and similar craft were lowered into the Gulf. Pre-invasion minesweeping had revealed few underwater obstacles. Up to 100,000 men, under the command of Lieutenant General Walter Kruger, made landings at 4 points along a wide stretch of beach. Noong Disyembre 8, 1941, ilang oras pagkatapos ng pagsalakay ng Hapon sa Pearl Harbor sa Hawaii, inumpisahan din ng mga Hapones ang kanilang pagsalakay sa Pilipinas bilang bahagi ng kanilang pagsisikap na sakupin ang mga teritoryo sa Asya at Pasipiko. Ang unang target ng pagsakop ng mga Hapones sa Pilipinas ay ang mga pangunahing base militar na kontrolado ng mga Amerikano. Matapos ang ilang linggong labanan, pinuo ang Bataan Defense Force bilang pangunahing kabisera ng Sandatahang Amerika at Pilipinas. Sa kabila ng matapang na pagsugod ng mga sundalong Filipino-American, hindi nila kayang pigilan ang mga hukbong Hapon. Noong Abril 9, 1942, isinuko ng mga Amerikano sa ilalim ni General Edward P. King ang Bataan. Ito ang naging pinakamahabang kampanya ng digmaan sa pagitan ng Pilipinas at mga Hapones. Matapos ang pagkakasuko sa Bataan, sinimulan ng mga Hapones ang panahon ng labanan sa Corregidor, isang pulupulong labanan na humantong sa pagsuko ng mga Amerikano at Pilipino noong Mayo 6, 1942. Sa pangkalahatan, ang mga Pilipino at Amerikano sa Pilipinas ay inalipin ng mga Hapones sa loob ng 6 na taon. Ang panahon ng pananakop ng mga Hapones ay sumalamin sa malalim na paghihirap at pang-aabuso. Ang mga ganitong aktibidad ay kasama ang pagpapahirap, pagkakakulong, pagsaktan at pagpatay sa mga sibilyan. Maraming mga Pilipino ang sumali sa mga gerilya at nagpatuloy sa pakikipaglaban laban sa mga Hapones mula sa kagubatan at kabundukan. Noong Oktubre 20, 1944, inilabas ni General Douglas MacArthur ang kanyang tanyag na mensahe sa mga Filipino, "Ako'y babalik." Sumulat siya sa kalakip ng pagsasanay ng mga gerilya at planong militar upang ibalik ang Pilipinas mula sa mga Hapones. Noong Oktubre 20, 1944, nagumpisang paatrasin ang mga Hapones mula sa Pilipinas. Noong Oktubre 20, 1944, nagsimula ang labanang pampalipas gutom sa Leyte na kinabibilangan ng kapulungan ng mga lakas ng dagat at pagsasaksak ng mga hukbong lupa ng mga Hapones. Ang labanang ito ay naging tanyag na digmaan sa Leyte Gulf. Mula sa Leyte, tuluyan ng pinalayang Pilipinas noong 1940 ng mga Hapones. Sa kasamaang palad, ang panahon ng pananakop ng mga Hapones ay nagdulot ng maraming pagkakawatak-watak at pagkawasak sa bansa. Bagaman ito ay isang madilim na yugto sa kasaysayan ng Pilipinas, pinatunayan ng mga Pilipino ang kanilang tapang, pagtutol at pakikipaglaban para sa kalayaan at soberanya ng bansa.